Kung may isang natural disaster na halos siguradong ayaw maranasan ng kahit sino na nanonood ng video na ito, iyon ay walang iba, kundi ang tsunami. Noong 2004 at muli noong 2011, nasaksihan natin kung gaano kalawak ang pagkawasak na dala ng ganitong uri ng sakuna. Mga coastal city na ilang dekada ng tahimik na nananatili sa tabing dagat ay bigla naglalaho sa isang iglap. Nilalamon ng tubig ng halos walang babala. Isa talaga itong nakakapanindig balahibo na puwersa ng kalikasan. Subalit, kung babalikan natin ang kasaysayan, may ilang tsunami waves na sobrang tindi at sobrang laki na halos hindi kayang arukin ng isip. Mga along kasing taas ng skyscraper at kayang lipulin ang lahat ng madadaanan. Mula United States hanggang Japan, ito ang 5 pinakamataas na tsunami waves sa buong kasaysayan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin na mag-subscribe sa Balito Class PH para makakita pa ng mas marami pang katulad nito. Kadalasan, ang mga tsunami ay dulot ng malalakas na underwater earthquake na nagdudulot ng matinding displacement ng napakaraming tubig. Pero maniwala ka man o hindi, may isa pang uri ng tsunami na hindi konektado sa lindol o kahit anong geological event. Ito ay tinatawag na mega tsunami at nangyayari kapag may bigla ang napakalaking dami ng materyales na bumagsak o nadagdag sa isang lawa, dagat o karagatan na nagtutunak para ma-displace ang tubig. Kadalasan, nagaganap ito dahil sa malalaking landslide o pagbagsak ng dambuhalang iceberg. Subalit, may isang napakalaking kaganapan sa kasaysayan na hindi lang nagdulot ng isang mega tsunami, kundi nakaapekto pa sa buong planeta. Mga 66 million years ago, isang asteroid na may tinatayang sukat na nasa pagitan ng 6.8 hanggang 50.3 miles ang bumagsak sa Yucatan Peninsula at nag-iwan ng tinatawag na Chicxulub Impact Crater. Isa itong napakalaking asteroid strike na nagdulot ng mega tsunami na umabot sa higit 100 meters ang taas, isang uri ng alon na hindi na muling nasilayan simula noon. Sobrang taas at sobrang bilis nito, kaya't naniniwala ang ilang siyentipiko na umabot ang tubig hanggang Chicago, Montana at maging Canada. Subalit sa pagkakataong ito, hindi mismong alon ang nagdala ng pinakamalalang pinsala. Ang mismong impact ng asteroid sa planetang ito ay sapat na upang lipulin ang napakaraming species ng hayop. Kahit na sa dagat ito tumama, ang tama ay kasing tindi na parabang sa mismong lupa bumagsak. Gayunpaman, sapat ito upang magdulot ng napakalawak na pagbabago sa kapaligiran ng buong mundo. Nagpasimula ng Ice Age at malamang na nagdala ng katapusan ng mga dinosaur. Ang Japan ay isa sa mga pinaka-geologically active na lugar sa buong mundo. Matatagpuan ito sa hangganan ng 3 tectonic plates at nakapaloob sa kilalang Ring of Fire, kaya't natural lamang na dito matatagpuan ng napakaraming aktibong bulkan. Isa sa mga ito ang Mount Unzen, isang aktibong volcanic group na binubuo ng magkakapatong na stratovolcanoes malapit sa lungsod ng Shimabara sa Nagasaki, na nasa isla ng Kyushu, ang pinakatimog sa mga pangunahing isla ng Japan. Muling naging aktibo ang bundok na ito noong 1990, matapos ang ilang daang taon ng pangnanahimik. Pagdating ng 1991, nagkaroon ng pagsabog na nagdulot ng pyroclastic flow at kumitil ng buhay ng 43 katao. Subalit ang Mount Unzen ay pinakakilala hindi sa modernong pagsabog na iyon, kundi sa napakalaking trahedya na naganap noong taong 1792. Noong panahong iyon, paulit-ulit na nakararanas ng mga pagyanig ang lugar, hanggang sa isang araw ay biglang gumuho ang isa sa mga lava domes at bumagsak direkta sa dagat. Ang pagguho na ito ang nag-trigger ng isang dambuhalang mega tsunami na pumatay ng mahigit 14,000 tao. At hanggang ngayon ay itinuturing na pinakamatinding volcanic disaster sa kasaysayan ng Japan.
Isa sa mga dahilan kung bakit naging napakadelikado ng tsunami na ito ay dahil unang tumama ang alon sa Higo Province sa kabilang panig ng Ariake Bay bago bumalik at muling sumalpok sa Shimabara. Sinasabing umabot ang taas ng alon sa 330 feet o halos 100 meters. Kaya nitong sumulong ng milya-milya papasok sa kalupaan at burahin ang lahat ng madaanan. Sa kabuuan ng mga namatay, tinatayang nasa 5,000 ang nasawi dahil sa mismong landslide. Mga 5,000 naman mula sa unang hampas ng tsunami sa kabilang bay, at ang natitira ay mula sa pagdabalik ng dambuhalang alon pabalik sa Shimabara. Kaunti lamang ang mga geological events sa kasaysayan na kasing tindi ng pagsabog ng Mount St. Helens noong 1980. Itinuturing itong pinakamalaking terrestrial landslide na naitala, dulot ng isang bulkan na matagal nang nagpapakita ng pagka-restless at kalaunan ay sumabog ng napakabagsik. Ang pinakakilalang bahagi ng pagsabog na ito ay ang pagbagsak ng hilagang bahagi ng bundok na nagbunga ng napakalaking pyroclastic flow. Ngunit may isa pang resulta ng pagbagsak na iyon na naging sako na rin sa sarili nitong paraan. Nang gumuho ang gilid ng bundok, direkta itong bumagsak sa Spirit Lake na nasa di kalayuan lamang mula sa paanan ng bulkan. Ang dambuhalang haligi ng bato at lupa na bumagsak sa lawa ay nagdulot ng isang tsunami na umabot ng 860 feet o mga 260 meters, mas mataas pa sa level ng lawa. Bukod dito, halos dumoble ang laki ng lawa mula sa 1,300 acres, naging humigit kumulang 2,200 acres. Ang ganitong klaseng inland tsunamis ay isa sa pinakamabihirang natural disasters sa buong mundo. Ang napakalaking pader ng tubig ay dumaluyong ng malayo, winasak ang mga puno at anumang estruktura na tumayo sa landas nito. Ngunit kahit na may 860 feet ng tubig na gumagalaw sa hindi kapanipaniwalang bilis, kalaunan ay natabunan ito ng makapal na ulap ng abo na sumambulat mula sa bulkan. Ang halong tubig at abo ay bumuo ng malalakas na mud flow na bumara sa mga ilog at nag-iwan ng makapal na putik na inabot ng ilang buwan bago tuluyang tumigas. Sa paglipas ng panahon, muling napuno ang Spirit Lake at ngayon ay may level na nasa 3,406 feet na mahigpit na minomonitor at pinapanatili. Subalit, inabot ng higit 2 dekada bago tuluyang bumalik sa kasalukuyang kondisyon ang lawa. Gaya ng ipinakita ng trahedya sa Spirit Lake, ang inland tsunamis ay halos tiyak na kamatayan para sa sinumang nasa daraanan nito sa oras na ito'y dumaluyong. Ngunit hindi iyon ang unang inland tsunami na naitatala sa kasaysayan. 17 taon bago pa ang nangyari sa Estados Unidos, nagkaroon din ng isa sa Italy at nagdulot ng matinding pinsala sa mga lugar na nakapalibot sa isang reservoir na matatagpuan mga 100 kilometro hilaga ng Venice. Pagkatapos ng World War II, nagpasisya ang Italy na magsagawa ng iba't ibang construction projects, kabilang ang pagtatayo ng Genoa's Faithful Morandi Bridge at higit pa roon ay isang hydroelectric dam. Subalit, bago pa man simulan ang pagtatayo ng dam, ilang babala na ang ibinigay tungkol sa bundok sa itaas nito, ang Monte Toc, na sinasabing hindi matatag. Habang ginagawa ang dam, patuloy na nakakaranas ang mga lokal ng maliliit na pagginig at sunod-sunod na landslides, ngunit hindi pinansin ng mga operator ang mga palatandaang ito. Bilang panukalang pangkaligtasan, nagdesisyon silang ibaba ang water level sa reservoir sa likod ng dam. Ngunit iyon ang pagkakamaling magdudulot ng napakalaking kapahamakan. Noong October 9, 1963,
Isang dambuhalang landslide ang nagbagsak ng mga bato, puno at lupa pababa sa reservoir. Ang impact nito ay nagbunsod ng isang dambuhalang alon na umabot ng 250 meters taas. Tumalon lampas sa dam at dumaluyong pababa sa lambak, winawasak ng lahat ng baryo na madaanan. Ang puwersang nilikha ng tubig ay sinasabing mas malakas pa kaysa sa isang atomic bomb. Ngunit kaunti lamang ang nakapagbigay ng testimonya sapagkat karamihan ng nasa landas ng alon ay nasawi. Humigit kumulang 80% ng mga tao sa mga baryo sa lambak ang namatay, kabilang ang 350 pamilya na tuluyang naglaho. Sa huli, lumabas sa mga investigasyon na ang landslide ay dulot ng pagbaba ng tubig sa reservoir na sinabayan ng matinding pag-ulan. Ang bigat ng tubig at lupa ay hindi na nakaya ng bundok. Mahirap isipin ang mga tsunami na kasing taas ng ilan sa mga nabanggit na natin. Halos kasing haba sila ng isang football field kung hindi man mas malaki pa. Pero mapapaisip ka, maari ba talagang umabot sa libu-libong talampakan ng isang tsunami? Gaano kalakas na puwersa ang kailangan para mangyari ito? Iilan lang ang naniniwalang posible iyon. Subalit ang pinakamalaking tsunami na naitala kailanman ay tiyak na magpapatigil sa tanong na iyan. Nangyari ito noong 1958 sa Lituya Bay, isang tahimik na fjord sa Alaska. Sa isang kalmadong gabi ng Hulyo, isang napakalakas na pagyanig ang yumanig sa lugar at nagdulot ng pagbagsak ng tinatayang 20.6 milyong kubiko metro ng bato mula sa taas na 3,000 talampakan papunta sa Gilbert Inlet. Ang bagsak na iyon ay nagpasirit ng napakalaking dami ng tubig paitaas at lumikha ng isang dambuhalang alon. At kapag sinabi nating dambuhala, ang ibig sabihin ay umabot ito ng 1,720 talampakan o halos 524 meters ang taas. Sa sandaling dumaluyong ito sa fjord, binasak nito ang lahat ng puno at halaman sa gilid ng mga dalisdis. Milyon-milyong puno ang nabunot at tinangay ng alon. Ganun pa man, kamangha-mangha, 5 lamang ang nasawi. Ito'y dahil sobrang liblib ng lugar at kakaunti ang naninirahan doon. Pinatutunayan nito kung gaano kadelikado ang mga tsunami na dulot ng landslides. Ang pagbagsak na ito ay sobrang mapanganib hindi lang dahil sa dami ng lupa na kumalas, kundi dahil na rin sa taas kung saan ito nanggaling. Wala nang ibang pangyayaring lumapit man lang sa ganitong sakuna mula noon. Marami na tayong pinag-usapan tungkol sa kapangyarihan ng mga tsunami. Ngunit ngayon, mayroon na tayong sukat para makita kung gaano kalaki talaga ang kaya nilang marating. Galing man sa lindol o landslide, nananatili silang ilan sa pinakamapanganib na puwersa sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong manood pa ng katulad nito, pindutin lamang ang link sa screen ngayon. Maraming salamat sa pananood at magkikita tayo muli sa susunod.